Kung ikaw ay isang Diyos na naglalaro ng simulation game at gumagawa ng isang bansa, ano ang gagawin mo kung ang bansa mo ay may zero resources, sobrang sikip na lupain, napapaligiran ng mga kaaway na may nuclear weapons, at patuloy na bumababa ang populasyon? Walang duda, itatapon mo ang data na iyan bilang isang bigong eksperimento na tiyak na mawawasak bago pa man magsimula. Ito ang tamang lohikal na pag-iisip. Ngunit sa totoong mundo, may isang bansang tila isang glitch. Isang bansang may lahat ng mga kondisyong ito na nagpapahiwatig ng tiyak na pagbagsak. Ngunit sa kabila nito, ito ay namamayagpag bilang isang leader na superpower. Ito ay ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng sangkatauhan, kung saan napapakamot ng ulo ang mga iskolar sa buong mundo at nagbubulungan ang mga eksperto sa militar kung sila ba ay mga alien. Ang Pilipinas, ang tahimik na higante. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay isang talaan ng isa sa mga pinakanakakagulat at pinakamasakit na pag-angat sa kasaysayan ng tao. Kalimutan ang lahat ng alam ninyong lohika bago makinig. Dahil nabuo ang isang hindi inaasahang superpower na nagpukaw sa mundo sa kategorya ng mga bansang superpower. Hindi ito maipaliwanag sa economics. Ang isang pangungusap na ito mula sa isang propesor ng International Political Science sa Harvard University ay ikinagulat ng 400 estudyante. Walang likas na yaman, makitid ang teritoryo, at patuloy na bumababa ang populasyon. Higit pa rito, ito ay isang kapuluan na napapaligiran ng mga bansang may nuclear weapons. Sa kasaysayan, ang rehiyong ito ay napakahirap para sa isang bansa na makapagpatuloy ng pag-iral. Ngunit, sa loob lamang ng mahigit 70 taon matapos ang digmaan, ang bansang iyon ay nalampasan ang United Kingdom at naging ika-4 na pinakamalakas na bansa sa mundo. Yan ay dahil sa suporta ng Amerika, malamig na sabi ng isang estudyante. Ang propesor ay tahimik na ngumiti at sumagot ng isang pangungusap lamang, kung gayon, bakit hindi ito nagawa ng ibang mga bansa? Mula sa zero resources, hanggang sa isang pambihirang mabilis na pag-unlad na nagpataas ng kita per capita ng bawat mamamayan sa 10,000 dolyar. Lahat ng istatistika, lahat ng teorya ay nagkawasak sa harap ng bansang iyon. Ngayon, ang internasyonal na komunidad ay sumisigaw sa tanong, pinatutunayan ng mga numero at itinala ng kasaysayan, at tatawagin mo pa rin ba itong aksidente? Ngayon, ipasok natin ang kamangha-manghang eksena na iyon. Ang nakakagulat na kwento mula sa Amerika ay magsisimula na kaagad, at pakisabi sa comment section kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Bago iyan, kung pipindutin ninyo ang like button sa loob ng 1 segundo, malaking tulong ito sa paggawa ng video na ito. Kung gayon, simulan na natin ang pangunahing bahagi. Makitid ang lupain, walang ni isang patak ng langis. Napapaligiran ito ng mga bansang may malakas na militar. Sa lohika, ang bansang ganito ay mahirap na ngang makaligtas at halos hindi na makahinga. Sa aklat ng International Political Science ng Harvard University, nakasulat ang kapalaran ng isang interbensyonistang bansa. Ipinaliwanag doon na ang mga bansang ito ay nadudurog sa pagitan ng mga superpower at naglalaho na parang alikabok. Ngunit, ang bansang ito ay ang ika-4 na pinakamakapangyarihan sa mundo. Sa geopolitika, ito ay nasa isang ganap na hindi paborableng posisyon. Walang resources, ngunit sa loob ng mahigit 70 taon, nalampasan nito ang mga kakumpetensyang bansa sa Europa. Alam ninyo ba iyon? Kumusta? Ako si Maria Ria Cruz. Noong araw na iyon, nasaksihan ko mismo sa silid-aralan ng Harvard ang sandaling iyon kung saan 400 tao ang hindi makapagsalita. Noong unang Huwebes ng Disyembre 2025, alas 2 ng hapon, ang malaking lecture hall sa main campus ng Harvard University ay puno na ng mga estudyante. Halos puno ang 400 tiered seats at ilang estudyante ang nakatayo pa sa likod na pader upang makahanap ng pwesto. Hindi lamang mga estudyante ng international studies kundi pati na rin ng economics, sociology at maging ng engineering ang naroroon dahil sa isang kumalat na tsismis. 1 linggo na ang nakalipas nang kumalat sa buong campus ang balita na magbibigay ng espesyal na lektura si Professor Andres Anding Santos. Karaniwan, hindi aabot sa 100 estudyante ang dumadalo sa isang elective course, ngunit ngayon ay iba. Sa malaking screen sa harap ng silid-aralan, tanging isang itim na background ang nakikita
at sa plataporma ay isang laptop at isang baso ng tubig lamang ang nakalagay. Ang mga estudyante ay umupo habang nagbubulungan at ang ilan ay kinuha ang kanilang mga smartphone upang tingnan ang mga mensahe. Sa sandaling iyon, tinanong ako ng kaibigan kong katabi ko, "Ria, bakit ka nandito? Hindi ba ito klase ng sociology?" Bilang isang international studies major, hindi ito required para sa akin at hindi rin kasama sa credits, ngunit kuryosidad lang ang nagdala sa akin dito. Si Professor Santos ay kilala bilang isa sa mga pinakamasungit na tao sa Harvard. Siya ay isang batikang iskolar na nag-aral ng National Development Theories sa loob ng mahigit 30 taon. Hindi ko maaaring palampasin ang isang taong tulad niya na biglang magbibigay ng espesyal na lektura. 2:00 ng hapon, bumukas ang pinto ng silid-aralan at pumasok si Professor Andres Santos. Ang profesor, na tila nasa mid-60s, ay nakasuot ng gray jacket at itim na turtleneck at may dalang lumang leather bag. Ang maingay na silid-aralan ay agad na natahimik at ang 400 pasilip ay sabay-sabay na tumuon sa profesor. Tumayo ang profesor sa harap ng plataporma, dahan-dahang tiningnan ang buong silid-aralan at tahimik na binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ng maikling katahimikan, isang mapa ang lumitaw sa malaking screen. Ito ay isang mapa ng Southeast Asia. Kinuha ng profesor ang isang laser pointer at itinuro ang screen. "Tingnan ninyo ang rehiyong ito, mga estudyante." Itinuro ng pointer ang isang maliit na kapuluan. Napapaligiran ito ng malalaking bansa. Sa kanluran, ang China, isang bansang may nuclear weapons na may 1.4 bilyong populasyon. Sa hilaga, ang Russia, ang bansang may pinakamalaking teritoryo at malakas na militar sa mundo. At malapit doon, ang North Korea, isa ring bansang may nuclear weapons. Ang boses ng profesor ay kalmado, ngunit malinaw itong narinig hanggang sa bawat sulok ng silid-aralan. Ang bansang kapuluan na ito ay may sukat na humigit kumulang 300,000 square kilometers. Ito ay humigit kumulang ika 30 ng China at ika 57 ng Russia. Ang populasyon ay bumababa at may tumataas na bilang ng mga matatanda at bumababang bilang ng mga bata. Nang ilipat ng profesor ang susunod na slide, lumitaw ang isang talaan ng kasalukuyang sitwasyon ng resources. Langis, 0. Natural gas, halos 0. Iron ore, umaasa sa import. Coal, walang renewable. Ang mga estudyante ay nakatitig sa screen at ang ilan ay tumango. Ipinagpatuloy ng profesor ang kanyang sinabi. Sa geopolitika, ang bansang ito ay nasa posisyon kung saan mahirap itong makaligtas. Napapaligiran ito ng mga superpower, walang resources, karamihan sa lupain ay kabundukan, at madalas itong tamaan ng kalamidad. Sa international political science, ang ganitong bansa ay tinatawag na high geopolitical risk country. Lalong natahimik ang silid-aralan at nagsimulang kumuha ng notes ang mga estudyante. Sa kasaysayan, ang ganitong bansa ay nagkaroon ng 2 kapalaran. Una, maging satellite state ng isang superpower. Ikalawa, ganap na mawala sa mapa. Huminto ng sandali ang profesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay napakatahimik na maririnig maging ang paghinga. At lahat ng 200 estudyante ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng profesor. Ngunit may pakiramdam ako na papalapit na ang isang mahalagang sandali. Muling nagsalita ang profesor. Sa teorya, ang bansang ito ay hindi dapat umiral ngayon. O kung umiral man, karaniwan lang na ito ay humihinga lamang sa ilalim ng impluensya ng mga kalapit na superpower. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay lubos na nawasak ng digmaan at kolonyalismo. Ang mga pangunahing lungsod ay naging mga giba at ang mga mamamayan ay naghirap sa gutom. Hinulaan ng isang general ng Amerika na aabutin ng 100 taon ang bansang ito upang makabangon. Ngunit, ang tono ng boses ng profesor ay bahagyang nagbago at sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Alam ninyo ba kung nasaan ang bansang ito ngayon? Inilapag ng profesor ang laser pointer at inilipat ang bagong slide. Isang malaking pamagat ang lumitaw sa screen. Global Power Rankings 2025 Overall National Strength Rank. First, USA. Second, China. Third, Russia. Bont. Huminto sandali ang profesor at pinigilan ng buong silid-aralan ang kanilang paghinga. Pilipinas.
Agad na nagsimulang magbulungan ang silid-aralan. Ano? Pilipinas? Mahinang bulong ng estudyanteng katabi ko at ang estudyanteng nakaupo sa harap ay nanlaki ang mata at muling tiningnan ang screen para akong binagsakan ng dibdib. Ang Pilipinas ay ika. 4 sa mundo? Paano ang United Kingdom? Paano ang France? Paano ang Germany? Inilipat ng propesor ang susunod na slide. 5th, Germany. 6th, United Kingdom. 7th, France. Lalong lumakas ang bulungan ng mga estudyante at ang ilan ay nagkatinginan at nagkakamot ng ulo. Germany ika. 5, UK ika. 6, France ika. 7, totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kanyang kamay upang senyales na tumahimik at muling natahimik ang silid-aralan. Hindi nakakapagtaka na kayo ay nagulat. Ang International Institute for Strategic Studies, US, World Report, Global Firepower, lahat ng mga respetadong institusyon na ito ay naglabas ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay umabot sa ika-4 na pwesto sa kabuang pambansang lakas, kasama ang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at kultura. Muling binago ng propesor ang screen at lumitaw ang isang graph. Ito ay isang graph na nagpapakita ng mga pagbabago sa loob ng 70 taon pagkatapos ng digmaan at ang linya na kumakatawan sa Pilipinas ay nagsimula sa halos ilalim at mabilis na tumaas. 1945, wasak na mga giba. 2025, isang nangungunang ekonomiya sa mundo. Mula sa kakulangan ng pagkain pagkatapos ng digmaan hanggang sa isa sa mga bansang may pinakamahabang buhay. Mula sa isang bansang natalo na nawalan ng lahat hanggang sa isang leader sa teknolohiya sa mundo. Para akong nablangko ang isip, posible ba ang ganitong pagbabago sa loob ng 70 taon? Hindi ito maipaliwanag ng Economic Development Theory na pinag-aralan ko sa mga aklat. Karaniwan, itinuturo na aabutin ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon para maging isang developed country ang isang bansa, ngunit ang Pilipinas ay nakamit ito sa isang kamangha-manghang bilis. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang silid-aralan at sinabi, "Mga estudyante, nag-aral ako ng National Development Theory sa loob ng 30 taon. Sinuri ko ang daan-daang bansa at sinuri ang hindi mabilang na data at nakarating ako sa isang conclusion. Ang paglago ng isang bansa ay laging nangangailangan ng mga kondisyon, maraming resources, malawak na teritoryo, malaking populasyon at paborableng geopolitical na posisyon. Iyon ang natutunan ko at itinuro ko na dapat mayroon ka ng hindi bababa sa isa sa mga ito. Ngunit, muling ipinakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas sa screen. Ang bansang ito ay walang lahat ng mga kondisyong iyon. Walang resources, makitid ang kapatagan, ang populasyon ay bumababa, mataas ang geopolitical risk, madalas din ang mga kalamidad. Sa kabila nito, ito ay ika-4 sa mundo. Paano nangyari iyan? Muling natahimik ang silid-aralan. At ang badandaang estudyante ay nakatitig sa propesor, pinipigilan ang kanilang paghinga. Dahan-dahang sinabi ng propesor, "Ito mismo ang gusto kong pag-usapan sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay isang bansa na sinira ang lahat ng umiiral na teorya. Mas tumpak, ito ay isang bansa na gumawa ng bagong teorya. Ito ang tanging kaso sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan ang likas na kahinaan ay naging isang napakalaking puwersa." Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. Mula Hulyo hanggang Agosto ng taong ito, pumunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ay mangalap ng data para sa aking pag-aaral sa East Asian Development Model. Sa loob ng 6 na linggo, binisita ko ang iba't ibang syudad, kabilang ang Maynila, at nasaksihan ko mismo ang mga pangyayari. At nang bumalik ako, napagtanto ko, lahat ng teorya na pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon ay mali. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang boses ng propesor ay puno ng paniniwala at ang kanyang tingin ay mas matalim kaysa karaniwan. Lahat ng estudyanteng nakapaligid ay nakasandal pasulong at walang sino man ang lumihis ng tingin. Inilipat ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lamang ang nakasulat sa screen. Philippines, the theory breaker. Ang Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya. Ngayon, ikukwento ko ang tungkol dito. Nagsimulang magsalita ang propesor at ang buong silid-aralan ay nabalot ng ganap na katahimikan. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa plataporma at nagsimulang magsalita.
Noong Hulyo ng taong ito, sumakay ako sa direktang flight mula sa Boston Airport papuntang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Maynila. Umabot ng mga 18 oras ang flight at sa loob ng eroplano, binuksan ko ang aking laptop at muling sinuri ang draft ng aking thesis sa East Asian Economic Development Model. Ito ay isang file na puno ng data at teorya na naipon ko sa halos 30 taon at ang Pilipinas ay isa lamang sa mga case study subjects. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan. Akala ko alam ko na ang lahat sa pamamagitan ng istatistika at ang pagbisita sa site ay iniisip ko lang bilang isang pamamaraan upang magdagdag ng kredibilidad sa aking thesis. Dumating ang eroplano sa NAIA sa madaling araw. Umagos ang anunsyo sa eroplano sa Filipino at Ingles at ipinamahagi ng mga flight attendant ang mga immigration forms. Ang airport na nakikita sa labas ng bintana ay malinis at organisado. Ang gusali na binubuo ng salamin at bakal ay kumikinang sa sinag ng araw at ang runway ay walang hanggan. Ang daanan mula sa eroplano patungo sa immigration area ay walang ni isang dumi at ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Mataas ang kisame at ang natural na ilaw ay nagpasaya sa buong lugar. Nang dumating kami sa immigration area, daan-daang pasahero ang nakapila, ngunit hindi ito masikip. Maraming automated gates ang inilagay at ang mga pasaherong Pilipino ay mabilis na lumipat doon. Marami ring mga dedicated counters para sa mga dayuhan at ang mga opisyal ay napakabilis at magalang na sinusuri ang mga pasaporte. Mabilis na umikli ang pila at agad na dumating ang aking turno. Tinanggap ng immigration officer ang aking pasaporte, iniskan ito at sinuri ang screen. Nang sabihin kong pagkalap ng research materials, ngumiti siya at sinabing, "Magandang biyahe," at ibinalik ang aking pasaporte. Kasama na ang fingerprint registration, ang buong proseso ay hindi umabot ng 10 minuto. Habang papunta ako sa baggage claim, tiningnan ko ang paligid. Ang mga signages ay multilingual at ang mga arrow ay malinaw. Walang pagkakataon na maligaw. Nang dumating ako sa baggage carousel, umiikot na ang conveyor belt at lumalabas na ang mga bagahe. Agad na lumabas ang aking bag. Sa Boston, karaniwan na ang paghihintay ng mahigit 30 minuto, ngunit dito ay iba. Nang makalabas ako sa customs at lumabas sa arrival lobby, muli kong tiningnan ang aking relo. Wala pang 2 oras mula nang lumabas ako ng eroplano hanggang sa tuluyang makalabas sa airport. Sa Amerika, karaniwan na ang 1.5 hanggang 2 oras. Huminto sandali ang propesor at uminom ng tubig. Ang silid-aralan ay tahimik pa rin at ang mga estudyante ay kumukuha ng notes o nakatitig sa propesor. Kumonekta ako sa libreng wifi sa lobby ng airport. Walang komplikadong proseso. Kumonekta ito sa loob ng ilang segundo at sinubukan ko ang bilis nito. Ang bilis ay kamangha-mangha. Ang wifi sa mga airport sa Amerika ay madalas na hindi kumokonekta. At kung kumonekta man, mabagal. Ngunit dito ay mas mabilis pa sa internet ko sa bahay. Lumipat ako upang hanapin ang sakayan ng tren patungo sa syudad. Sumunod ako sa signage at nakita ko ang turnstile. Ang timetable ng tren ay ipinapakita sa electronic billboard at nakasaad na paparating na ang susunod na tren. Dumating ang tren sa eksaktong oras. Walang ni isang segundo ang pagkaantala. Bumukas ang pinto at ang mga pasahero ay sumakay ng organisado. Walang nagtutulakan. Sumakay ako at umupo. Malinis ang mga upuan at tahimik ang loob ng tren. Nang umalis ang tren, ang tanawin sa labas ng bintana ay dumaloy. Agad kaming nakarating sa downtown. Sinubukan kong ilabas ang aking laptop upang magtrabaho sa tren. Ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali ay nakatayo ng organisado at ang mga kalsada ay malawak at malinis. Nakita ko rin ang mga construction sites kung saan ang mga crane ay gumagalaw at ang mga gusali ay itinataas. Lahat ay gumagalaw, walang nakatigil. Nang dumating ako sa istasyon, lumipat ako sa subway. Sumunod ako sa mga signages ng transfer at lumabas ako sa platform ng isang linya patungo sa sentro ng Makati. Ang subway ay dumarating sa loob ng ilang minuto at ang mga tren ay moderno. May platform screen doors na inilagay at ligtas ito. Ang aircon sa loob ay malamig na gumagana. Ang mga pasaherong nakaupo ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga smartphone o nagbabasa ng libro. Tahimik. Walang nagtetelepono ng malakas.
at walang nagpapatugtog ng musika. Bumaba ako sa Makati Station at naglakad patungo sa hotel. Ang kalye ay abala ng mga tao, ngunit hindi ito magulo. Ang mga bangketa ay maayos at ang mga traffic lights ay gumagana ng tama. Nang tumawid ako sa pedestrian lane, ganap na huminto ang mga sasakyan at binigyan ng prioridad ang mga pedestrian. Sa Amerika, madalas na nagmamadali ang mga sasakyan kahit may mga pedestrian, ngunit dito ay iba. Nang matapos kong mag-check-in sa hotel at makapasok sa aking silid, tiningnan ko ang aking relo. Kulang sa 2 oras mula nang dumating ako sa airport hanggang sa makarating sa hotel sa gitna ng Makati. Inilatag ko ang aking bagahe at tiningnan ang labas ng bintana. Ang mga kalsada ng Makati ay nakikita at ang mga tao ay naglalakad. Ang mga tindahan ay bukas at ang mga billboards ay nakatayo. Ang mga billboards ay nakasulat sa Filipino at Ingles, ngunit mayroong estetika at kaayusan. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-take down ng notes. Unang impresyon, ang sistema ay perpektong gumagana. Mula airport hanggang hotel, ni isang beses akong hindi naipit o naligaw. Lahat ay konektado at lahat ay gumagalaw ng tama. Hindi ito aksidente, ito ay isang dinisenyong sistema. Habang nagtatype ako, isang kakaibang pakiramdam ang dumating sa akin. Pakiramdam na may isang bagay na iba sa aking inaasahan. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang silid-aralan at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Nang gabing iyon, naglakad ako sa mga kalye ng Ayala Avenue. Gabi na, ngunit maliwanag ang mga kalye at maraming tao. May isang babae na naglalakad mag-isa, ngunit walang sinuman ang nag-aalala. Pumasok ako sa isang convenience store upang bumili ng tubig at ito ay 24 oras na bukas. Ang tindero ay napakabait. Magandang gabi po, ang masiglang boses. Mayroon ding automated payment machine sa counter, kaya naging maayos ang transaksyon. Lumabas ako sa convenience store at nagpatuloy sa paglalakad at pumasok ako sa isang eskinita. Ang eskinita ay maliwanag at malinis. Halos walang nakikitang basura. Kinabukasan, sinimulan ko ang aking seryosong pagkalap ng data. Binisita ko ang National Library at naghanap ng mga materyales na may kaugnayan sa pag-unlad ng ekonomiya at sinuri ang mga estatistika. Ang mga numero ay alam ko na. Ang rate ng paglago ng ekonomiya, ang halaga ng export, ang GDP per capita, lahat ng mga numero na balak kong isite sa aking thesis. Ngunit ang pakiramdam ko habang naglalakad sa syudad ay iba sa mga numero. Pagkaraan ng ilang araw, habang naglalakad ako sa Maynila, nakakita ako ng isang bus stop. Tag-init noon at mainit ang panahon. Sa bus stop, mayroong cooling mist na nagpapalamig sa mga naghihintay na tao. Nang umupo ako sa bench, nakita ko ang signage ng libreng wifi at sa electronic billboard, ipinapakita ang real-time na oras ng pagdating ng bus. Nagtanong ako sa isang Pilipinong empleyado ng kumpanya na nakatayo sa tabi ko. "Excuse me, ganito ba malamig ang bus stop na ito tuwing tag-init lamang?" Ngumiti ang lalaki at sinabi sa akin na kapag taglamig, nagiging mainit ang bench. Mayroong heater na, nakalagay. Nang marinig ko ang mga salitita iyon, nawalan ako ng imik. Sa Boston, naghihintay ako ng bus habang nanginginig sa lamig sa isang bus stop na wala man lang bubong na panangga sa ulan o hangin. Pinatakbo ng propesor ang screen at lumitaw ang larawan ng isang bus stop sa screen. Ito ay malinis at functional na disenyo. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nakatitig sa screen at ang ilan ay nagkatinginan na may gulat na ekspresyon. Ito ay isang ordinaryong bus stop sa Pilipinas, sabi ng propesor. Hindi ito isang espesyal na lugar. Ito ay isang tanawin na makikita sa lahat ng dako sa Maynila. Mula sa likod ng silid-aralan, may nagtaas ng kamay. Siya si Smith, isang international student. Nagtapos siya sa isang prestihiyosong unibersidad at nagpatuloy sa Harvard Graduate School. Siya ay kilala sa kanyang matatalas na tanong sa mga diskusyon. "Professor, paumanhin, maaari ba akong magtanong?" Tumango ang propesor. "Oo naman." Tumayo si Smith mula sa kanyang upuan at binuksan ang kanyang laptop. "Pinag-uusapan ninyo ang tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas, ngunit mayroon akong mga datos na inihanda. Ito ay isang pagsusuri na nagsasabing maraming pangunahing teknolohiya at industriya ng Pilipinas ay dating imitasyon ng teknolohiya ng Amerika at Europa. Sa panahon ng post-war reconstruction, binaklas nila at kinopya ang mga produkto ng kanluran. Ang pagsusuring ito ay nagsasabing imposible ang Pilipinas ngayon kung wala iyon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa.
Natahimik ang silid-aralan at ang mga mata ng mga estudyante ay nagpalipat-lipat sa propesor at kay Smith. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso, ipinagpatuloy ni Smith. Kung gayon, ang kanilang tagumpay ay hindi ba resulta lamang ng pagsasamantala sa mga imbensyon ng ibang bansa? Bahagyang natahimik ang propesor. Ang buong silid-aralan ay pinipigilan ang kanilang paghinga at dahan-dahang nagsalita ang propesor. Magandang tanong, Smith. Totoo na natutunan ng Pilipinas ang teknolohiya ng kanluran pagkatapos ng digmaan. Ngunit ang mahalaga dito ay ang susunod. Maraming bansa ang natuto ng teknolohiya, maraming bansa ang sumubok na mag-introduce ng teknolohiya mula sa kanluran. Kung gayon, bakit ang Pilipinas lamang ang lumago ng husto at nalampasan pa ang orihinal? Akmang sasagot muli si Smith, ngunit itinaas ng propesor ang kanyang kamay at senyales na maghintay sandali. Sasabihin ko sa inyo ang mas mahalagang katotohanan. Inilipat ng propesor ang slide at lumitaw ang mga historical records sa screen. 1945, nagtapos ang digmaan at ang natira sa Pilipinas ay mga giba. Ang mga pangunahing syudad ay nawasak at ang infrastruktura ng industriya ay nawasak. Ang mga Pilipino ay nakaranas ng matinding sakripisyo sa panahon ng digmaan at kolonyalismo. Ito ay isang simula mula sa pinakamalungkot na sitwasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lalong natahimik ang silid-aralan. Nakita kong kumunot ang noo ni Smith. Ipinagpatuloy ng propesor ang kanyang pagsasalita. Walang resources, walang pabrika at wala man lang makain. Ngunit bumangon ang Pilipinas. Mula 1950s, nakamit nito ang kamangha-manghang pagbangon at noong 60s, nakamit nito ang mataas na economic growth. Noong 70s, pinagharian nito ang mundo sa agrikultura at kalakal at noong 80s, pinangunahan nito ang mundo sa BPO at semiconductor industry. At ngayon, sa pamamagitan ng musika, sining, pagkain at kultura, inaakit nito ang mga tao sa buong mundo. Umupo si Smith at isinara ang kanyang laptop. Lumitaw ang ekspresyon ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ipinagpatuloy ng propesor sa kalmadong boses, Smith, tama ang bahagi ng iyong puna. Natuto sila, ngunit hindi lang sila basta ng gaya. Alam mo ba ang salitang pagpapabuti? Patuloy nilang pinagbubuti ang teknolohiyang kanilang kinuha, ginagawa itong mas maliit, mas high performance, at mas matibay. Iyan ang diwa ng Pilipinas. Ang diwa ng pagkamalikhain at diskarte na nabuo sa kasaysayan. Ang matibay na diwa na bumabangon sa tuwing natumba. Ang matinding pagnanais na hindi dapat mamatay ang bansa. Ang pagpupunyagi na gumawa ng mas mahusay na produkto. Ito mismo ang pundasyon ng Pilipinas. Ipinagpatuloy ng propesor ang pagbabahagi ng isa-isang pangyayari na kanyang naranasan sa Pilipinas. Ang mga estudyante sa silid-aralan ay nakikinig ng pinipigilan ang kanilang paghinga at ang ilan ay kumukuha ng notes. Ang boses ng propesor ay puno ng damdamin na kanyang naramdaman noong panahong iyon. Pagkaraan ng halos isang linggo mula nang dumating ako sa Pilipinas, naglakad ako sa tabi ng Pasig River. Narinig ko ang kwento na ang dati polluted na ilog ay muling nabuhay at gusto kong makita ito mismo. Sa gitna ng matatayog na gusali, dumaloy ang malinis na tubig at lumilipad ng elegante ang mga ibon sa ibabaw nito. Hindi ako makapaniwala na may mga ibon at aquatic life sa gitna ng syudad. Saglit akong tumingin sa tanawing iyon. Naalala ko ang Charles River sa Boston. Dumadaloy din ang Charles River sa Boston, kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ngunit ito ay isa lamang tanawin at medyo iba sa isang lugar kung saan nabubuhay ang ecosystem. Ngunit sa gitna ng Maynila, may mga isda na lumalangoy sa ilog at mga ibon na nagpapahinga. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan na ito ay resulta ng mga taon ng pagpupunyagi upang mapabuti ang kalidad ng tubig. Hindi nila sinukuan ang ilog na naging marumi sa panahon ng mabilis na pag-unlad at muling binuhay ito. Kung iisipin lamang ang economic benefits, mas madali sigurong tambakan ang ilog at gawing kalsada, ngunit pinili ng Pilipinas ang konserbasyon. Dahan-dahang nagsalita ang propesor. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na naghahangad ng economic growth. Ito ay isang bansa na kasama ang pagpapahalaga sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Habang naglalakad ako sa tabi ng ilog, nakita ko ang mga tao na nakaupo sa mga bench at nagpapahinga. Ang mga bata ay naglalaro at ang mga magkasintahan ay naglalakad na magkahawak kamay.
Ito mismo ang naisip kong bansa para sa mamamayan. Agad na ipinakita ng propesor ang larawan ng ilog sa screen. Malinaw na nakikita ang agos ng tubig at ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw nito. Alam ninyo ba kung bakit ito mahalaga? Hindi isinakripisyo ng Pilipinas ang isang bagay para sa kaginhawaan, kundi sinubukan nitong ibalik ang kapaligiran gamit ang teknolohiya. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin ng isang high-tech manufacturing plant sa Pilipinas. Ito ay isang pabrika na matatagpuan sa isang probinsya at nakabisita ako na may espesyal na pahintulot. Ang loob ng pabrika ay malinis na parang operating room. Ipinaliwanag ng engineer na nag-guide sa amin. Dito ginagawa ang mga makabagong materyales na ginagamit sa mga smartphone at electric vehicles sa buong mundo. Ito ay mga bahagi na nangangailangan ng precision sa nano-level, isang microworld na hindi makikita maliban kung titingnan sa ilalim ng microscope. Sabi nila, kahit subukan ng ibang bansa na gayahin, hindi nila makukuha ang ganitong level ng precision. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naintindihan ko ang konteksto. Hindi lamang ito manufacturing industry. Ang ika-21 siglo ay pinaghaharian ng mga materyales at teknolohiya. Sabi ng propesor, smartphones, sasakyan, appliances, lahat ay may mga materyales at bahagi mula sa Pilipinas. Maraming bansa ang gumagawa ng mga finished products, ngunit limitado ang mga bansa na gumagawa ng core nito. Ang Pilipinas ang humahawak sa core na iyon. Nagpalit ang slide at lumitaw ang larawan ng isang robot factory. Sa mundo ng industrial robots, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay dominante. Kung wala ang mga robots ng mga kumpanya tulad ng Filipino Robotics Company A, Filipino Robotics Company B, hihinto ang mga pabrika ng sasakyan sa buong mundo. Sa susunod na slide, ipinakita ang technological capability sa defense equipment. Ang submarine technology, radar technology ng Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas sa mundo. Sa ilalim ng konstitusyon, ang mga militar ng Pilipinas ay nanatiling mababa ang profile, ngunit ang kanilang kakayahan ay ang pinakakinakatakutan ng mga kalapit na bansa. Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. Mga estudyante, ngayon, hindi lamang ang Pilipinas, kundi pati na rin ang maraming developed countries ay may iisang kaisipan. Ang pagnanais na gawing mayaman ng bansa. Ngunit ang dahilan kung bakit espesyal ang Pilipinas ay ito. Sa likod ng pagnanais na iyon ay mayroong tiwala. Nagpalit ang slide at lumitaw ang isang historical timeline ng Pilipinas. Dahan-dahang ipinaliwanag ng propesor, nakipaglaban ang Pilipinas sa hindi mabilang na natural disasters. Bagyo, lindol, tsunami. Sa tuwing nangyayari iyon, nawawalan sila ng lahat, ngunit hindi sila sumusuko. Ganoon din noong malaking kalamidad ng 2013. Nilamon ng malaking tsunami ang mga bayan at nagkaroon ng malawakang pagkasira. Inakala ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa ng mga tao sa mga apektadong lugar? Walang nangyaring pagnanakaw o kaguluhan. Tahimik silang pumila para sa rasyon, nagbahaginan at nagtulungan, ang pagbibigayan at pagpaparaya. Sa anong bansa sa matinding sitwasyon posible ang ganito? Lumakas ang boses ng propesor. Ang mga Pilipino ay isang lahi na lalong lumalakas kapag dumarating ang krisis. Mayroon silang DNA na bumabangon sa mga pagsubok. Ang pagmamalasakit sa kapwa, ang diwa ng bayanihan, ang puso na nagpapanatili ng kaayusan. Ito mismo ang tunay na dahilan kung bakit ang Pilipinas ay naging ika-4 sa mundo. Ang silid-aralan ay nabalot ng ganap na katahimikan. Ang mga estudyante ay pinipigilan ang kanilang paghinga at nakatitig sa propesor. Isang mainit na pakiramdam ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Sa huli, sinabi ng propesor, sa huling bahagi ng Agosto, bumalik ako sa Boston. Sa eroplano pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Alam ko ang istatistika, alam ko ang lahat sa pamamagitan ng mga numero, ngunit iba ang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na lumago ang ekonomiya. Ito ay isang bansa na may ibang espiritu. Sinubukan kong baguhin ang file na puno ng aking research findings na naipon ko sa loob ng 30 taon. Ngunit sa sandaling sinimulan kong isulat ang unang pangungusap, napagtanto ko, hindi ito maipaliwanag ng teoryang ito. Ang teorya na hindi ka maaaring lumago kung walang resources, ang teorya na hindi ka maaaring maging superpower kung walang malawak na lupain,
lahat ay mali. Ang Pilipinas ay naging ika-4 sa mundo nang walang lahat ng mga kondisyong iyon. Ang isang bansang walang resources ay gumagawa ng teknolohiya na nagpapatakbo sa mundo. Ang isang maliit na kapuluan ay nag-export ng kultura sa buong mundo. Paano ito naging posible? Isa lang ang sagot, tao, ang diwa ng Pilipino. Inilipat ng propesor ang susunod na slide. Lumitaw ang mga larawan ng mga Pilipinong mahilig sa kultura sa buong mundo. Iba't ibang lahi ng tao na nag-enjoy sa cosplay, sumasayaw sa tugtog ng OPM at nanonood ng mga pelikulang Pilipino. Dahan-dahang sinabi ng propesor, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na may lakas militar at ekonomiya. Ito ay isang bansa na nagpapatakbo sa mundo sa pamamagitan ng kultura. Narinig na ba ninyo ang salitang Cool Philippines? Ang mga kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Filipino, kumakain ng pagkaing Pilipino, at nanonood ng mga pelikulang Pilipino. Humahanga sila sa mga kwentong Pilipino at nakikiramay sa mga pagpapahalaga ng Pilipino, pagkakaibigan, pagpupunyagi, tagumpay, at ang kabaitan na nagpapatawad kahit sa kaaway. Ang nilalaman ng Pilipinas ay puno ng kakaibang emosyon. Sa iba't ibang sulok ng silid-aralan, nakita ko ang mga estudyante na tumango. Hindi lamang ito kwento ng pelikula o musika. Ang pambansang brand mismo ay nagbago. Mula sa panahon na tinawag na economic animal hanggang sa bansang gustong puntahan, bansang gustong tirahan. Nagpalit ang slide at lumitaw ang larawan ng isang abalang kalye sa New York. May mahabang pila sa harap ng isang Pilipinong restaurant. Ang mga high-end na Filipino restaurants ay hindi na mabook. Ipinaliwanag ng propesor, sa New York, ang Filipino cuisine ay isa sa mga pinakamamahal na kategorya. Malusog, maganda, at masarap. Ganoon din sa Paris. Ang mga Pilipinong pastry at desserts ay nakakagulat sa mga lokal na chef. Dahan-dahang sinabi ng propesor, alam ninyo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa na humahabol sa kanluran. Ang mga nililikha ng Pilipinas ay nagiging pamantayan ng mundo. Nagpalit ang slide at lumitaw ang isang mapa ng mundo. Ipinapakita ang lokasyon ng mga nag-aaral ng Filipino sa buong mundo. Maraming tao sa buong mundo ang nag-aaral ng Filipino. Bakit? Dahil gusto nilang manood ng mga pelikula at series nang walang subtitle, dahil gusto nilang lubos na maintindihan ang kulturang Pilipino. Lumakas ang boses ng propesor. Kung titingnan natin ang kasaysayan, sinusundan ng wika ang kapangyarihan. Dati, ang mga tao sa buong mundo ay nag-aaral ng Ingles. Ngayon, nag-aaral sila ng Filipino para sa kagandahan. Hindi ito sa pilitan. Nag-aaral sila dahil gusto nila. Pinapatakbo nila ang mundo sa pamamagitan ng kultura, hindi sa pamamagang ng armas. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante. Professor, ibig bang sabihin, sinakop ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng soft power? Tumango ang propesor. Mas tumpak, inaakit nila. Hindi sinasakop. Ang lakas militar ay lumilikha ng takot, ngunit ang kultura ay lumilikha ng pag-ibig. Pinatutunayan iyan ng Pilipinas. Huminto sandali ang propesor at tiningnan ang silid-aralan. Kapag malakas ang kultura, nabebenta rin ang mga produkto. Gusto nila ng pelikulang Pilipino, kaya kumakain sila ng pagkaing Pilipino. Gusto nila ng musika ng Pilipino, kaya bumibili sila ng mga produkto ng Pilipino. Dahil mapagkakatiwalaan ang Pilipinas, sumasakay sila sa mga sasakyang gawa ng Pilipino. Ang soft power at hard power ay nagtutulungan upang lumikha ng synergy. Lumitaw ang larawan ng pasaporte ng Pilipinas sa slide. Mga estudyante, tingnan ninyo ang pasaporte na ito, ang pulang pasaporte ng Pilipinas. Alam ninyo ba kung gaano kalakas ito sa mundo? Ang Henley Passport Index, ito ay isa sa mga pinakamalakas sa mundo. Ito ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming bansang mapupuntahan ng walang visa. Bakit? Dahil malugod na tinatanggap ang mga Pilipino, saan man sila magpunta. Gumagastos sila, may magandang asal, at hindi gumagawa ng krimen. Hindi rin sila overstay. Ito ay isang pambansang credit rating na nabuo sa pamamagitan ng katapatan at pagkamamamayan na ipinakita ng bawat mamamayang Pilipino sa ibang bansa sa loob ng ilang dekada. Nanginginig ang boses ng propesor. May isang kuwento na nagpapakita ng tiwalang ito. Kilala ninyo ba ang Turkey, na kilala bilang isang kapatid na bansa? Mayroong kasaysayan kung saan ang mga Pilipino
ay buong pusong nagligtas sa mga nalunod na tripulante ng Ertugrul noong 1890. Hindi nila kailanman nakalimutan ang utang na loob na iyon. Noong Iran-Iraq War, lumipad ang Turkish Airlines sa gitna ng panganib upang iligtas ang mga Pilipinong naiwan. Ganoon din sa Taiwan. Sa panahon ng Super Typhoon Yolanda, ang donasyon per capita ay ang pinakamataas sa mundo. Bakit nila tinutulungan ang Pilipinas? Dahil mayaman ba ang Pilipinas? Hindi. Dahil ang Pilipinas ay isang tapat na kaibigan. Nagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan at hindi nakakalimot sa utang na loob na natanggap. Iyan ang lakas ng diplomasya ng Pilipinas. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Ang estudyanteng katabi ko ay nagpupunas ng luha at ang estudyanteng nakaupo sa harap ay tumango ng malalim. Ipinagpatuloy ng propesor ang kanyang pagsasalita. Hindi lamang sa lakas sinasakop, kundi sa tiwala na kukuha ang puso. Ito ang tunay na anyo ng isang superpower sa ika-21 siglo. Alam ng Pilipinas ang pagkasuklam ng digmaan, kaya higit kanino man, alam nito ang halaga ng kapayapaan. Kaya't pinagkakatiwalaan ito ng buong mundo. Tinaas ng propesor ang kanyang boses. Ang Pilipinas ay hindi nakakatugon sa mga kondisyon ng resources, teritoryo at populasyon. Ngunit ang Pilipinas ay mayroong tao. Ang mga taong naglinis ng mga giba mula sa wala at muling nagtayo ng mga pabrika. Ang mga manggagawa na nagbigay ng buhay sa paggawa ng produkto. Ang mga mamamayan na nagpapanatili ng kaayusan kahit sa gitna ng malalaking kalamidad at hindi gumawa ng kaguluhan. Ang pambansang katangiang ito ang pinakamalakas na resources ng Pilipinas. Ang lecture hall ay nabalot ng ganap na katahimikan. Ilan sa mga estudyante ang umiiyak. Inilipat ng propesor ang huling slide. 1945. Akala ng lahat ay tapos na ang lahat. Ngunit para sa kanila, ito ay simula pa lamang. Ang diwa ng walang pag-urong, ang diwa ng bayanihan, ang pagmamalasakit. Ang DNA na ito ang gumawa sa Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang sumira sa teorya. Ito ay isang bansa na nagpakita ng bagong modelo ng sibilisasyon. Pinatunayan nito na ang material na kasaganaan at espiritual na kadakilaan ay maaaring magkasama. Dahan-dahang bumaba ang propesor mula sa plataporma at naglakad patungo sa gitna ng silid-aralan. Sa loob ng 30 taon, nagturo ako sa silid-aralan na ito. Ngunit sa pagbisita kong ito sa Pilipinas, ako ang natuto. Ang gumagawa ng bansa ay hindi ang laki ng lupain, hindi rin ang dami ng langis na nakabaon sa ilalim. Ito ay ang puso ng mga taong naninirahan doon. Pinatunayan iyan ng Pilipinas. Sa loob ng 70 taon, mula sa giba hanggang sa ika-4 na pwesto sa mundo. Hindi ito himala, ito ay kinakailangan. Ito ay resulta ng kalooban ng mamamayan. Sa huli, sinabi ng propesor, ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa digmaan, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa buong mundo. Kinukuha ng Pilipinas ang puso ng mga tao sa mundo sa pamamagitan ng musika, sining, pagkain, teknolohiya at katapatan. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Ito ang tagumpay na tatagal, ng pinakamatagal. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Yumuko ng malalim ang propesor. Agad na sumabog ang buong silid-aralan. Lahat ng 400 estudyante ay sabay-sabay na tumayo mula sa kanilang upuan. Pumalakpak. Puno ng tunog ng palakpak na parang kulog ang silid-aralan at ilang estudyante ang nagsisigawan. Nakatayo pa rin ang propesor na nakayuko at namumula ang kanyang mga mata. Hindi tumigil ang palakpakan sa loob ng ilang sandali. Patuloy na pumalakpak ang mga estudyante at ang ilan ay umiiyak. Maging si Smith na dati nag-aalinlangan ay nakatayo at pumalakpak. Nawala ang pagiging mapanukso sa kanyang mukha at makikita ang paggalang. Dahan-dahan din akong tumayo. Nanginginig ang aking mga binti. Isang mainit na damdamin ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Habang pumapalakpak, nakatitig ako sa propesor. Tiningnan din ng propesor ang mga estudyante at dahan-dahang tumango. Sa labas ng lecture hall, may mga taong nagbubukas ng pinto at sumusilip, nagtataka kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay huminto ang palakpakan. Nagsimulang tumayo isa-isa ang mga estudyante at ang ilan ay lumapit sa propesor at nakipagkamay. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, tiningnan ko ang paligid. Iba na ang tingin ko sa silid-aralan. Parehong espasyo, ngunit may nagbago.
Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. Lumabas ako sa koridor. Nagkumpulan ang mga estudyante at nag-uusap-usap. Nagdidiskusyon sila tungkol sa Pilipinas at ang ilan ay naghahanap ng travel information tungkol sa Pilipinas sa kanilang mga smartphone. Lumapit ang kaibigan kong katabi ko. Ria, maniniwala ka ba? Talaga bang ganoon kagaling ang Pilipinas? Tumango ako. Wala akong masabi. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang campus ng Harvard ay nakikita sa ibaba at ang mga estudyante ay naglalakad. Ang sikat ng araw sa Taglagas ay mainit na bumubuhos. Bigla akong napaisip, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong lakarin mismo ang mga kalye na nilakaran ng propesor. Gusto kong makita mismo ang mga tanawin na nakita ng propesor. Kinuha ko ang aking smartphone at naghanap. Naghanap ako ng airfare papuntang Maynila. Sinuri ko ang presyo at tiningnan ang petsa. Mukhang makakapunta ako sa Christmas break. Akmang pipindutin ko ang book button, ngunit huminto ako sandali. Tinanong ko ang sarili ko, talaga bang pupunta ako? Tumango ako. Oo, kailangan kong pumunta. Kailangan kong maranasan mismo. Nakita kong lumabas ang propesor mula sa kabilang dulo ng koridor. Nakikipag-usap siya sa ilang estudyante. Lumapit ako at naghintay. Tinapos ng propesor ang pakikipag-usap sa mga estudyante at lumapit sa akin. Propesor, salamat po, sabi ko. Ang lektura ninyo ngayon ay talagang nakakagulat. Ngumiti ang propesor. Kung humanga ka, pumunta ka sa Pilipinas mismo. Iyan ang tunay na pagkatuto. Tumango ako. Opo, plano kong pumunta sa Christmas break. Marahang tinapik ng propesor ang aking balikat. Magandang desisyon. Pumunta ka at maranasan mo mismo. At pagbalik mo, sabihin mo sa ibang tao kung gaano kagaling ang Pilipinas. Naglakad ang propesor sa koridor. Nakatayo ako habang nakatitig sa kanyang likod. Naramdaman kong may isang bagay na mainit na nasusunog sa kaibuturan ng aking dibdib. Ang bansang Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya, ang bansang gagawa ng bagong sibilisasyon. Kailangan kong pumunta doon. Muli kong tiningnan ang labas ng bintana. Asul ang langit at walang ni isang ulap. Bigla kong napagtanto. Ang kwentong narinig ko sa silid-aralan na ito ngayon ay magbabago sa aking buhay. Nagbago ang paraan ng pagtingin ko sa mundo. At nagbago ang paraan ng pag-unawa ko sa mga bansa. At higit sa lahat, nagkaroon ako ng paghanga sa bansang Pilipinas. Kinuha ko muli ang aking smartphone at pinindot ang book button. Lumabas ang payment screen at pinindot ko ang confirm button. Ang airfare papuntang Maynila ay nakabook na. Bumilis ang tibok ng aking puso. Pagkaraan ng 3 buwan, tatapakan ko ang lupa ng Pilipinas. Lakarin ko ang mga kalye na nilakaran ng propesor. At mararanasan ko mismo ang damdamin na naramdaman ng propesor. Naglakad ako palabas sa koridor. Sa labas ay maaraw pa rin at ang mga estudyante ay naglalakad pa rin. Ngunit iba na ang tingin ko sa lahat. Parehong tanawin, ngunit iba ang kahulugan nito sa akin. Ang mundo bago ko nakilala ang Pilipinas at ang mundo pagkatapos ko itong nakilala ay ganap na magkaiba. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang sumira sa teorya, kundi ito mismo ang bagong teorya. Patuloy na umikot sa aking isip ang mga salita ng propesor na ang hindi nakikitang lakas ay mas malakas kaysa sa nakikitang lakas, na ang diwa ng mamamayan ay nagbabago sa kapalaran ng isang bansa na pinatunayan iyan ng Pilipinas. Malalim itong nakaukit sa aking dibdib. Habang naglalakad, nag-isip ako, ano kaya ang makikita ko sa Pilipinas pagkaraan ng 3 buwan? Ano kaya ang mararamdaman ko? Makukumbinsi kaya ako tulad ng propesor? Nasasabik ako. Tuwang-tuwa ako. Ang bansang Pilipinas, ang bansang sumira sa teorya, ang bansang magbabago sa mundo, ay lubos na nakapukaw sa aking interes. Tiningnan ko ang langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha at marahang inalog ng hangin ang aking buhok. Sa aking puso, ipinangako ko. Pupunta ako sa Pilipinas, mararanasan ko mismo, at pagbalik ko, sasabihin ko sa mga tao kung gaano ka-espesyal ang Pilipinas, kung gaano ito kalakas, at kung bakit binibigyan ng pansin ng mundo ang Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa aking kwento hanggang sa huli. Paalam, mga estudyante. Kumusta ang kwento ngayon? Sa simula, maaaring parang simpleng kwento lamang ng tagumpay ng isang bansa, ngunit habang patuloy nating pinapakinggan, tila maraming kahulugan ang nakatago dito na hindi natin napansin. Tunay na kamangha-mangha na ang isang kapuluan na walang resources, at madalas tamaan ng kalamidad ay hindi sumuko at gumawa ng sarili nitong landas.
Hindi lamang ito usapin ng swerte o tiempo, kundi dahil sa kalooban ng mga tao na ipinasa sa bawat henerasyon at ang kapangyarihan ng pagtitiwala sa isa't isa. Ang tanong ng propesor, kung gayon, bakit hindi ito nagawa ng ibang mga bansa, ay patuloy na nananatili sa aking puso. Sa huli, maging bansa man o individual, hindi ba't ang mas mahalaga kaysa sa panlabas na kondisyon ay ang puso na nagtitiwala sa sarili at ang diwa na nagtitiis hanggang sa huli? Sa mundo na ating ginagalawan ngayon, marami pa rin ang mga sandali kung saan kailangan ang ganoong puso. Ang taong patuloy na sumusulong hanggang sa huli. Kahit mahirap at maliit ang tingin, iyan ang tunay na malakas. Sa pamamagitan ng kwentong ito, tila nakita natin ang mundo na ating ginagalawan mula sa ibang pananaw. Dahil ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lamang tagumpay, kundi posibilidad. Isang kwento na hindi pa tapos. Marahil, ang sagot ay patuloy na isinusulat sa mismong sandaling ito. Ano ang inyong iniisip? Mangyaring iwanan ang inyong mga iniisip sa comment section sa ibaba. At ibahagi ang nakakagulat na kwentong ito sa mga nakapaligid sa inyo at pag-usapan ninyo. Sa huli, ang isang segundong pag-subscribe, pag-like, at pag-set ng notification ay malaking tulong sa paggawa ng video. Hanggang ngayon, ito ang inspiring story na naghatid ng damdamin sa inyo ng buong puso. Sana ay magkaroon kayo ng masayang araw ngayon.